Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay at pagsuporta sa channel na ito. At muli tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito na naman pong si Puganteng Harry Roque ay patuloy pong nagwawalwal, nagkakalat doon sa sinasabi nilang Duterte Forest. Inangkin na po nila yung lugar doon sa Netherlands na ilang kilometro ang layo sa ICC. Kasi po, pinaalis po sila doon sa sinasabi nilang Duterte Park. O ngayon, lumipat sila sa Duterte Forest. O dapat nga bagay kayo dyan sa forest. Bakit? Mga wild animals kayo . Biruin nyo, akala mo naman ang dami ng mga supporter doon ng Dutae. Bilang na bilang kayo sa mga daliri at ngipin namin. Ibig sabihin wala kayong bilang. Pero nagbubunyi po si Roque, no? Sinabihan niya po na nasaan ang Pangulong Marcos at ang mga kakampi nito nasa kangkungan. Gago talaga mga kababayan, no? Sorry naman for the word. BO pa ang animal . Mukhang nanloloko ka lang, Roque. Sino ba ang nasa kangkungan? O tingnan mo mamaya, sasabihin ko sa'yo. No? Gusto nyo bang isama natin yung video niya? Ayan po, bahala na kung makapiright. Para naman, hindi lang ako ang maasar. Pati kayo ng mga supporter ng administrasyon at malaman nyo kung gaano katanga at manloloko ang puganteng abogado na ito na product of Pogo. Di ba? At ganun din po, mukhang lalong mawiwindang ang tukmol ninyong Vice Presidente. No? Kasi po, may nawala man, may nadagdag. Yung mga nadagdag, mas matitindi ang credentials. Kaya ngayon, nako, pusit, magdagdag ka rin ng depensa mo. Mukhang there will be a light sa kadiliman. Okay mga kababayan, so unahin natin yung video, 2 minutes video po ito, courtesy of Harry Roque, pero sa Abante, no? Excerpt din sa Abante. Shout out sa Abante, sana hindi tayo i-copyright, no? Pasensya na kung medyo asiwa kayo, natutok mo lang kayo kay Harry Roque, pero kailangan yung malaman, galing sa kanyang bibig, verbatim, yung mga pinagsasabi niya tungkol sa pagiging sakangkungan daw ang Pangulong Marcos at alyado nito. Ayan po. Masaya po ngayon ang mga nasa Duterte Park dahil bagamat nakakulong ang ating Tatay Digong, nagwagi by landslide si Tatay Digong bilang alkalde ng Davao. So ngayon po, meron kaming celebration! Come on! Yes. Hindi lang po yan, no? Nagwagi rin by landslide ang mga kaanak ng Duterte for Congressman ng 3rd District, Pulong Duterte! At lahat ng kanilang alyado, kasama na yung anak ni Kong Pulong na si Kong Omar Duterte! At yung kanilang napaka-loyal na kanilang kaalyado, si Congressman Ungab ay nanalo rin bilang kongresista. So, palakpakan po natin ang lahat ng Duterte. Ang Davao, solid Duterte pa rin. Sorry na lang yung mga nangarap na burahin ng Duterte sa Davao. At siyempre, celebration din. Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Nasa kangkungan! Kantakin ninyo, matapos ng bilyon-bilyones, baka nga trilyones na ayuda para sila'y manalo, ang alyansa, di 5 po ang nahalal sa Senado. Now, ilan po ang nanggaling sa hanay natin?
Well, 5 rin po, pero meron 2 dilawan. Pero ang ibig sabihin nito, bagamat bilyon-bilyon ang ginamit nila pambili ng boto, hindi po sapat yan. Matalino ng Pilipino, kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Banga! Diba? Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Bagamat naroriyan ka pa, wala ka ng pangil. Wala ka ng pangil. Kahit anong gawin mo, hindi mo na pwedeng supilin ang taong bayan. Dahil nagsalita ng taong bayan, kangkungan ang Marcos Jr. Okay. So ayun no, ang ganda ng simula niya. Congratulations daw. Dahil yung mga puon niyang Duterte nanalo doon sa mga nila, sa lugar nila, no? Kino-congratulate niya, tuwang-tuwa siya. Sobra siyang humigop ng brown starfish ng mga Duterte. So ito lang talaga, pinapatunayan lang ng resulta na yan, pati si Harry Roque, na totoo yung sinabi ni Ramon Tulfo, na mga tanga at bobo ang mga nasa Davao City. Kabilang na ang distrito ng 1st District at 2nd District ng Davao del Sur. Mga tanga. Bakit? Biruin nyo, nakakulong na, binoto pa ring mayor. Binotong vice mayor, yung dating mayor na kung pumasok ay lasing at hapon na. Walang magawa doon. Ha? Yun namang binotong 1st District Congressman, gustong pumatay ng tao. Ha? Yot-yot man, hindi ginalang ang sanctity ng kanyang kasal. Sa kanyang misis, sumasawsaw sa iba, isasawsaw niya yung hotdog niya doon sa misis niya. Di ba nakakahiya? Ganyan siguro ang mga ugali ng mga nasa Davao City. Tapos binoto pa yung mukhang tukmol din na anak ni Polo. Tag-ira talaga. Tapos gino-glorify ni Harry Roque. Ha? Nagbanggit pa siya ng mga ilang party list daw, mga tao na nanalo kaalyado ni Digong. Tapos sinasabi niya, ito daw ang tawag niya kay Pangulo si Marcos. Di ba? Wag din nating galangin tong mga to na walang galang sa ating pinapitagang Pangulong Bongbong Marcos. No? What you sow is what you reap. Ayan po yan. Harry Roque, tukmul kay, ikaw yung napakalaking pigsa. Ikaw yung pigsa na nagmukhang tao, ha? Tukmol na pigsa si Harry Roque. Sabi niya, ano na nangyari kay Marcos sa alyansa? Nasaan sila ngayon? Sa kangkungan. After nilang maglabas ng bilyong-bilyong piso o trilyong piso, nasaan ang ebidensya mo? Nasaan? Di ba? Sabi nga ni Larry Gadon, mga kababayan, dun sa isang episode ng Karambola, kinausap ang mga gobernador. Siyempre, malamang, nagkabigayan. Pero, yung kabilang grupo, mas malaki ang bigay, kaya bumaliktad. Di ba, Harry Roque? Bakit di mo tanungin si Larry Gadon? Sino ang unang kumausap sa mga gobernador? Tapos, kinausap din nung kabilang grupo. Sino yung kabilang grupo? Tapos, yung nahuling 440 million pesos. Naku, yari. Yari yan. Sino? Ha? Kanino galing yung pera? Kaya nga si incoming Congresswoman Attorney Leila De Lima ay magsasagawa umano ng hearing para dyan. Diba? Para malaman natin sino, kanino galing yung 440 million na nahuli sa Mactan Airport sa Cebu. Saan gagamitin? Putan, laking pera nun mga kababayan. Isang palete ng pera. Pamigay nyo na po yan. Isalpak nyo sa mga patay gutom na shit para may pambili sila ng 20 pesos kilo ng bigas. Diba, Harry Roque? Sabi niya nasa kangkungan daw yung mga alyansa candidate. Bakit? 5 lang daw ang pumasok after na buhusan ng bilyon o trilyong pera. Wow! Kayo nga ganun din Inangkin mo lang yung 2 babalina. Inangkin mo lang. Diba? Nako. Dapat nga 3 lang kayo Originally, yung 2 babalina sa alyansa yan, 3 lang. Ilan lang ang nadagdag na no to impeachment? Si Marcoleta lang dahil re-election yung 2. Di ba? Mandarambong ka pa, talagang halata namang magnanakaw. 5 lang daw. 7 po yan, mga kababayan. Kaya kayo ang nasa kangkungan.
'Di ba? O, tuwang-tuwa ka pa dahil nanalo, sabihin mo 3. Eh, hindi naman parte ng PDP yun ni Digong eh. 'Di ba? Saka nyo na lang inadapt nung dulong-dulo na. Ha? Nung Sabado yata yun, May 10, sinabi niyang, oh, we are adopting Camille Villar and Amy Marcos. Kasi alam nyo na, meron na kayong crystal ball, ano ang kalalabasan ng eleksyon. 'Di ba? Hello, China? Oh, 'di ba? Ano bang ibig sabihin nun? Ha? Inendorso ng China. Yung po yun. 'Di ba? INC? Oh, inendorso ng China. Sino? Ang PDP. 'Di ba? INC? Oh, inendorso ng China. Oh, wag nang magagalit yung grupo na yun ha. Hindi po kayo yun. Ha? Inendorso ng China ang padapa. Kaya alam nyo na ang mangyayari. Kahit na ano pa yung lumabas sa survey ng mga vloggers, pero ano, sino ang may hawak ng alas? 'Di ba, Comelec? Sino ang may hawak ng alas, Comelec? Sino? Sa mga eleksyon, sino ang may hawak ng alas? Yung mga may joker, nagpo-poker face lang, pero sila pala ang magaling, ano, mangbudol. Kasi nga poker face, 'di ba, Comelec? Oh, ang galing eh. Tapos ikaw, Harry Roque, i-credit mo yon? Wala, credit grabber ka, Roque. Yang grupo mong padapa laban credit grabber kasi alam nyo na eh. Alam nyo na, meron na kayong crystal ball kasi nga inendorso ng China. 'Di ba, mga kababayan? Oh, 'di ba, Comelec? 'Di ba, poker face lang? Oh, poker face. Poker face. O, yun ang bagay na kanta sa inyo, Lady Gaga, di ba? Poker face of Lady Gaga. O, shout out kay Lady Gaga. Kaya, Harry Roque, wag kami. Hindi mo kami maluloko. Ang naniniwala lang sa lahat ng pinagsasabi mo, yung mga gagong nandyan ng mga Pilipino, ng mga uto-uto, ng mga bulag na gusto pang kampihan yung mga mamamatay tao, mga magnanakaw na mga katulad mo. 'Di ba? O ano nangyari sa Bataan, sa abogado ng mga farmers? Ano na, umuwi ka ng Pinas at pasubalian mo lahat ng akusasyon sa'yo. Antayin mo ang warrant of arrest mo mamanggagaling sa Angeles City Trial Court. Pag yan na ilabas na, sabi ni Remulla, ipasa na yan sa Interpol para masukbit ka, para doong ka sa Pilipinas magwalwal. Ngayon kasi nandiyan ka sa The Netherlands, malaya ka. Sige, gawin mo na lahat ng gusto mo. Magpakasaya ka na, tapos iyak later, di ba, ICC? Oh. Pero, at the end of this, mga kababayan, kahit na ano pang pinagsasabi ni Roque, nakakulong pa rin si Digong, may kaso si Pulong, at ang masakit, presidente pa rin ang Pangulong Marcos. Kayo yung nasa kangkungan. Bakit? Lalo ka na. Hindi ka nga makauwi Pilipinas eh. Kasama mo yung mga tae, basurang katulad mo. Yung mga ilang natira doon, siyam. Binastos nyo nga si Duterte. Oh. Hindi kayo nag-vote straight Duterte 10+2, si Gringo at Kirubin. 3 lang pala ang kaya ninyo, mga gunggong. Tapos magsasabi kang nasa kangkungan, kung di ko lang alam, ikaw nandoon ka nga eh. Buti nga kangkungan eh. Nalilinis pa eh. O yung kangkong, nakakain pa. Yung burak. Pagkatapos namin kainin yung kangkong, inululuwa lang namin sa aming brown starfish. Kayo yun. Di ba? Bulok. Basura. Taing-tae. Amoy tae. Yung kayo. Mga junk kayo no? Di ba? Now, pasok naman tayo dito, no, sa lalong magiging pabigat, kalbaryo at tinik ni tukmol na beef si presidente. Walang iba kundi si Chel Jokno at sino? Si Attorney Leila de Lima. Itong dalawa na ito na abogado ay pareho pong naging human rights lawyer. Ngayon, ano po nangyari sa dalawa na ito? They are incoming incoming representative
ng kanilang mga party list. Si Jokno Akbayan, siya po number 1 sila, 3 seats yan. Si ML, ano ba yung ML ni Dilima? Malaya na si Dilima? Pasensya na po, attorney, hindi ko po talaga alam. Pasensya na. Pasensya na kung ganun po yung definition ko ng ML mo, Pasensya naman po. Pero totoo naman, di ba, malaya ka na? Attorney, pasensya, Kung nakakarating man to kay Attorney Leila Dilima, pasensya po, Hindi po sa inaasar ko kayo o binabastos ko kayo. Nire-respeto po ko kayo. Okay, hindi ko pa lang talaga alam yung ML ninyo. No? Paki-comment naman dyan kung may fans po si Attorney Leila Dilima. Huwag niyo po ako i-demanda. Peace po tayo, Congresswoman, peace tayo, peace, okay? So ano po ang gagawin sa dalawang human rights lawyer na ito at incoming representatives? Sabi po ni Speaker Martin, sana si Speaker Martin pa rin, Former Senator Dilima and Attorney Jokno are two of the most respected legal minds in the country. Wow, yari na! Their potential inclusion in the prosecution panel would add credibility, balance, and depth to this constitutionality mandated process. They are not just veteran lawyers. They are public servants with a lifelong record of upholding the rule of law and protecting democratic institutions. Their involvement will be a valuable contribution to ensuring that the proceedings are fair, principled, and rooted in the public interest. Yan po yung sinabi ni Speaker kung sakaling i-include itong dalawang batikang abogado na ito na human rights advocate sa mga prosecutor para sa impeachment ni Pusit. Kasi po si Acharon saka si Bungalon hindi po na iboto, hindi po sila na-re-elect, meaning talo sila. Parte sila ng prosecutor panel Kaya mabuti na lang ang pumalit mga batikang abogado, lalong-lalo na sa human rights. Wow! Way to go! Go, go, go! Dito muna tayo kumampi sa mga dilawan. Yan po ang tinik. Nako, yari na. Lalong-lalo na kay Attorney Leila Dilima. Ang ganti ng inapi. Alam ko po si Chel Jokno natutuwa dyan. Malay mo, tatanggapin niya po yan. Tatanggapin niya yan. Nakabasa na ako ng article sa Inquirer. Ngayon, ito naman po ang sinabi ni Attorney Leila Dilima, incoming representative ng kanilang party list. The House Speaker has invited me to serve on the prosecution panel for the upcoming impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. I have accepted. Yes! Kaya sabi ko sa inyo kanina, there is a light in the kampo ng kadiliman. Magkakaroon ng liwanag ang kadiliman. Baka matalo ng liwanag ang kadiliman. May pag-asa na dagdag. Sabi nga nila, may pag-asa kang matatanaw. Eto na siguro, isa si Dilima, kasama si Akop, kasama si Gerbil Luistro, kasama si Nonoy Defensor, si Bel Zamora, si Raj Rodriguez, si sino ba yon? Si Kit Flores, yung isa pa na mabili, ewan ko kung sino yon, 11 sila Siya yung natira mga kababayan ngayon pang 10 si Attorney Leila Dilima. Yes! Magbunyi. At alam ko po, nag-agree na rin si Chel Jokno. Yes! 11 na. Kaya ngayon si Pusit, siguro niya, putik na Martin ito, talagang gusto akong tanggalin May ambisyon ba to sa 2028? Hindi. Ang ambisyon ni Speaker right now is to find out if those 7 article of impeachment against you are true or not. And the people deserve to know, lalong-lalo na yung nilabas ni Antonio Trillanes na mga kayamanan ninyo galing sa illegal, lalo na sa drug money. Di ba, Harry Roque? Oy, di ba, Amy Marcos? Yes! Nag-accept na po si Leila Dilima, and I believe
Attorney Chel Jokno will say yes also. So, pagdasal natin yung 11 panel prosecutor team para sa impeachment. Kaawaan nawa kayo ng Diyos at sana pagdasal din natin yung mga judges na 24 senators, even though some of them are really clouded by the devil, magbago pa. Alam nyo, mas malakas ang liwanag kaysa sa kadiliman. Okay? Ayaw naman sigurong pumunta sa kadiliman, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.